Hello mga ka-electronics. Ito na yung power supply section ng na video natin na vintage BHS with no power. Then subukan natin i-troubleshoot itong power supply section. Wala siyang power, so ano yung mga unang i-check natin pag walang power. So actually mas madali ang troubleshooting sa no power na mga electronic appliance or any electronic circuit pag walang power kumpara sa may power na iba yung trouble. So mas mahirap hanapin yung ganun. Pero sa without power, so very straight yung troubleshooting natin. Yung target agad is power supply. Okay? Dahil yun nga, wala siyang power. So anong una natin i-check dito sa power supply section, guys? So using our multi-tester, analog multi-tester, so we'll check the continuity of like the fuse, the short circuit, possible short circuit pag pumutok ang fuse. So check natin yung fuse. Ito yung fuse dito, ito. So walang deflection sa tester natin, meaning open yung fuse. Gamit tayo ng alligator clip para okay. So itong green natin na test probe ng multi-tester natin is i-clip natin dito sa kabilang side para kasi isa lang yung natin para makita nyo. Yan. Then check. Papakita ko sa inyo yung tester reading natin. Yan. I-point ko dyan sa fuse yung probe natin. Then nakita nyo walang reading. Pag i-short ko yung dalawang probe natin, ito, i-check natin yung tester natin. Yan, mayroong reading. So meaning ito, pag tinest natin dito sa kabilang side ng fuse, so walang reading, meaning open yung fuse, pumutok yung fuse, no? Busted yung fuse niya. So pag busted ang fuse, ano ang possible na component na bakit nagkaroon ng short circuit? Posible this one, pag bumutok ang fuse is mayroon siyang short circuit. Kung wala naman, nabigla lang yung power supply section, na halimbawa nagkaroon ng voltage fluctuation or voltage surge, kaya pumutok yung fuse. Pero check muna natin kung wala talagang short circuit. Okay? Bago natin palitan yung fuse, check muna natin. Kasi pag hindi natin dinoble check, no, na may short circuit, tapos palit lang tayo agad ng fuse, baka ganun din, puputok din ulit. So kahit ilang fuse yung i-replace mo, pag may short circuit, talagang puputok pa rin yan. Okay? So, and the worst thing is, madadagdagan pa yung damage. Kasi, baka before puputok, malagyan pa ng mas mataas na fuse. Kasi sabi mo, isipin mo baka kulang yung ampere rating ng fuse mo, kaya dinagdagan mo yung ampere rating until such time na hindi siya kaagad give up yung fuse, then tatakbo pa yung power sa other section. Okay? Which is meron ng problema sa power supply. So magkakaroon pa ng
additional damage. So gagawin natin guys, check natin yung itong filter capacitor sa primary. Ito primary side, kasi this is 220 volts here, no? Then the secondary side after the transformer is on this side, the low voltage section. Dito is high voltage pa yan guys, so careful kayo dito sa section na to, no? So itong capacitor na to is, ito yung filter dito sa high voltage section. So subukan nating i-check kung mayroong, kasi yung indication ng capacitor na may short circuit dyan na portion, kasi dito na yung negative and positive sa capacitor. So i-clip natin yung isang probe natin dito sa negative side ng capacitor, then test natin dito sa other side. Dapat kasi walang walang dalawang deflection dito, posible isa lang. Then pag ni-reverse natin yung test probe natin, dapat wala siya. So nakita nyo guys, mayroon siyang deflection. Yan, mayroon siyang deflection. So hindi siya bumalik. Now subukan natin i-reverse yung connection natin. Ito negative dito sa side na to, sa positive side. Then the positive probe sa negative side. So mayroon pa rin guys same deflection. So meaning mayroon talaga siyang short circuit. Okay? Pag ganito yung indication ng probe natin, ng tester natin, na ni-reverse mo yung connection ng tester mo sa capacitor is same deflection, so 100% mayroong short circuit sa power supply. Okay, so hindi muna natin papalitan yung fuse. Troubleshoot muna natin yung short circuit dito. So nakita nyo yung fuse kung maliwanag dyan is talagang obvious na pumutok yung fuse, kasi maitim na yung fuse dito. Yan. So ito yung sinasabi kong capacitor kanina na tinis natin. Is usually this is 120 volts, no? 120 volts. No, 200 volts, 120 microfarad. 200 volts, 120 microfarad yung value niya. So kaya sabi ko medyo delikado pag nahawakan mo yung section na to, kasi dito yung primary section. Okay? So ano yung possible na parts dito na damage sa section na to? Ito yung main regulator niya, no? Ito, this is a transistor, maybe a MOSFET transistor. So we'll check this one, and some diodes. See, some rectifier diodes. This is the bridge diode. So we'll check that one too. Some resistors here. In this portion, sa primary pa lang tayo mag-check, kasi secondary dito wag muna dito, no? Walang second option na yan, no? Yung dito sa secondary after ng transformer. Primary muna, kasi dito natin na-detect yung short circuit. Pumutok yung fuse dito. So dito rin yung short circuit sa capacitor na to. So posible, kasi after sa capacitor is itong voltage regulator niya, no? Itong switching regulator niya. So check natin to. Okay, so wait for our next video pag natingnan natin kung talagang may short circuit
dito na component. Alright?